I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Mga mag-meeting na nagpapaliwanag sa social media. Palakpakan po natin, JDB. O yun mga kababayan ha, ito po yung rally ng BBM vloggers. Wala, hindi kami kasama dyan kasi malayo masyado ako. Lalasan ko, bakit? Si Sir JDB. Shout out po. Yung tanong kanina, kung seryoso ba ang ating presidente, ay kung sabihin ko sa inyo, kung hindi seryoso yun, ba't kami nandito? Hindi ako kasi, kaya ko sinabi yun, nababasa namin ang kalaw ng utak ng presidente. Nagigets namin eh. Di ba hindi nyo pa napansin? Pag sinabi niyang no, tapos nagkakaroon, alam niyo naman na yun eh, baliktari naman talaga lagi si Abante. Panahon pa ng ABS-CBN, nung botohan, di ba, ang atake niya against ABS-CBN, nung botohan, bigyan natin ng chance. Tama, atras Abante. Okay, ulitin ko lang, kung hindi seryoso ang ating presidente sa aming palagay, wala ho kami rito. Yun na lang po masasabi ko roon. Alam nyo, karapatan po ng mga Pilipino na itiman ang pagbaba ni Sara sa pwesto. Kung ayaw bumaba, meron lang isang paraan na ligan na naaayon sa COA, etong mga kongresista, mga kababayan, nasa ating konstitusyon na yung mga disbursements ng pera ng taong bayan, ito po ay subject ng full audit. At si Sara, ikinampanya namin noong 2021 hanggang 2022. Pasensya na kayo. Taga-call center po kami ni Go Philippines. Na ganyan po kami magsalita. Akala namin po kasi abogada magaling. Mas magaling pa pala tayo doon. Kayo, nakakaintindi kayo ng legalidad. Diba? Ngayon, eto na. Teka, saglit. Kalma. Ganito. Alam po ni BP ang guidelines, yung guidelines sa confidential funds. Bakit? Laking konti funds yan eh. Diba? Alam niya yun sa Davao pa lang. Ang guidelines pare-pareho lang. So hindi po ito isang mistake na nagka-leche-leche ang mga konti funds na kanyang hinawakan. Sinadya po talaga yan na paliwalain ang guidelines. Imagine na lang, naalala ko, sayang mo na si Senator Risa Baby. Yun ang tawag ko kay Risa Ontiveros. Okay na yun kaysa virus. Tawag ko Risa Baby. Pag natutuwa ako, I used to put baby. Kasi, naalala ko nung budget briefing nila sa Senate together with Amy Marcos, Duterte nyo. Sinabi niya yung confidential funds, ginamit nila sa tree planting. Ginamit nila sa libreng sakay. Diba? Ginamit nila sa magic sarap ba yun? Feeding. O kung ano-ano. Pero bakit nung nag-submit ng liquidation, kung ano yung nakalagay ito na categories, sa guidelines, tumugma. Ang problema nung makareceive ng audit observation memorandum, ang nangyari naman, nataranta. Kaya nagka-leche-leche doon sa acknowledgement receipt. Diba? Lumali, nagmimerienda yata sila sa Taranta, nilista yung mga pangalan. Sabi nga ni Paring Ping, kilala niyo si Boy Cemento? Sino yun? Si Lacson. Sabi ni Lacson, dapat, nandyan basahin nyo, na dapat pagka nag-code name kayo, meron kayong blue book para ma-identify ng COA, ng mga auditors, sino si Mary Grace Piatos, sino si Tamculano, si Timayakyat. Kaya nga sabi kanina nung isang nagsalita diba? Sabi nung isang nagsalita kanina, makakalimutin ako, di ko malala ang pangalan, kung
I believe that's si Mr. D'Angelo. Nga pala si Mr. Johnny the Bagger. Puro kami may D. D and then apostrophe. Madali lang naman yan eh. Pwede mo sabihin na. Involving national security ito eh. Mag-executive session tayo and I'll show you everything. Diba? Pero bakit hindi ganun ang ginawa ni Sara? Kung ano-anong mga eklabo. Kasi wala talagang maipapaliwanag na matino. Ano gagawin natin? Sabi ng INC, ang INC po, porta tayo sa panawagan ng pagkakaisa. Na in-overuse pa nga nila at ng mga DDS ang opinyon ng Pangulo. Ang trip nila, dalawa. Kung napansin nyo, yung nagpakilala kay Marcoleta, ang sabi niya, hindi kami tumututol sa anumang paglilitis. Ibig sabihin, legal process, korte. Tuwan-tuwa ko doon kasi ang tanong ko sa mga members, sa mga subscribers ko hanggang ngayon, pabor ba kayo sa plunder case? Kung tayo mag-impeachment, mag-plunder tayo. Makukulong si Sara, walang piyansa, o mag-impeachment tayo, may chance pa siya pwedeng mag-resign. Ano sinabi nun? Nung pinakilala na si Marcoleta, alam niyo na yung ginawa, di ba? Pagdating ho sa interview, nung nagpakilala sa kanya, ang tema niya, ginamit nila yung istorya sa Biblia na yung babaeng nahuli sa paglalalaki na pinatawad ng Panginoong Hesus. May karapatang magpatawad yun eh. Di ba? Usapin ito ng pondo ng taong bayan. Pinatatawad pa ng taong bayan si Sara? Hindi, pinapanagot. Pwede managot, magpaliwanag. Sino po ang dapat na pinagpapaliwanagan niya? Kongreso. Dahil yan ang representante ng mamamayan. Kaya tama na ang Kongreso ang mag-check ng audit sa kanya. Paano kung ang COA ay nasusuhulan? Tama! Saan ang check and balance? Diba? Tungkulin yan ng Kongreso natin. So tama lang ginawa nila. Bakit nababakla yung mga kongresista natin? Diba? Bakit natatakot sila? Lalo na yung mga nanguna. Mga bayan, ganito lang yan eh. Pag hindi nila ito inaksyonan, huwag rin nating aksyonan, diba? Huwag rin nating aksyonan ang application nila for re-election. Huwag nating iboto. Sapagkat may panahon pa. Kapag dating ng February, at ang pinagawin lang naman po kasi ng Congress, pipirmahan lang yan nang matapos na ang problema nila. Dahil hindi naman po mga ungango yung nag-process ng dokumento ng impeachment complaint. Diba? Sufficient in form? Yes. Sufficient in substance? Yes. Railroad nyo na. Bahala na si Speaker maghatid doon. Di magampanya na kayo, at least iboboto namin kayo ulit. Nagampanan nyo ang trabaho nyo. Ang Senado, pag nag-adjourn sa February 8, si PBBM, pwedeng magpatawag ng special session. Sabi sa Consti, anytime pwede siyang magpatawag ng special session. Pasweldo natin sa Senador hanggang June 30 pa. June 29, maglabas sila ng verdict. Kung hindi nila i-convict si Sara, palagay ko okay lang. At least hindi tayo lugi. Kung i-convict natin, di bonus. Diba? I-convict nila. Ganun lang ba't ayaw nila? So itong pagtitipong ito, hindi ito pangtapat sa INC. Ito ay representasyon ng hinaing ng taong bayan na sinubibo nila. Diba? Pera natin yan. Kailangan natin igiit ang transparency and accountability. Pag ganyan, magkakaroon ng totoong kapayapaan ng ating bayan. Alright, maraming salamat po sa inyo. Ayun, maraming salamat po kay Kuya JDB sa inyong mensahe kung bakit tayo narito. Ayan, so sa punto na to, tatawagin ko po ang isa sa mga kasamahan po natin na isa din sa mga nag-organize ng rally. Walang iba kundi po yung
si BNK para ipakilala po sa atin yung mga kasama po natin dito. And bago po yan, nire-recognize ko po pala yung mga kababayan natin galing abroad. Okay, na hindi pa sila dumiretso sa kanilang mga pamilya pumunta dito para mag-suporta sa impeach Sara resign. Okay? So, kay Ate Yun dyan and for kay Ate Beth. Shout out po sa inyong lahat sa mga Pilipino na nanonood online. Maraming salamat. So, ibigay ko na po yung microphone kay Koy para ipakilala yung isa sa mga grupo na sumusuporta po sa activity natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat! Gusto nyo na ba na ma-impeach ang magnanakaw? Yes! Susuporta kami ngayon, araw na to, hanggang sa dulo na ma-impeach natin ang magnanakaw! Patay kayo ngayon. Papayag ba kayo? Mula dito, papayag ba kayo na ninanakawan ang pera ng taong bayan? Siyempre hindi. Ayaw natin nun. Ayaw natin sa taong magnanakaw. Ngayon pa lang, kinakatok ko na ang opisina ito OBP. Bakit? Kasi umpisa pa lang to at alam ko patikim pa lang natin ang araw na ito. Bakit nga ba tayo nagkakaisa? Bago ko itaas ang kamay ko, nais kong batiin ang lahat ng mga kapatid nating loyalista. Binabati ko rin ang mga kasama natin mula po noon na hindi man tayo magkakapananaw ng posisyon pero nagkakaisa sa laban na ito. Kaya ngayon, ang panawagan natin, impeach Sara now! Pero gusto kong sabihin na sinusuportahan namin ng hakbang na ito upang sa pagbabago ng Pilipinas. Panawagang ikulong si Sara, panagutin, sabi ng ating kababayan ng party list na Bunyog. Pero sa harapan nyo, naninindigan ako bilang isang magdalo na lalabang kami hanggang sa dulo ng laban na ito. Kaya sa panahon na to, Presidente si Pangulong Bongbong Marcos, ang hatid ko sa inyo, ito saluhin nyo, bagong Pilipinas para sa lahat na nandito. Ngayon pa lang, nais ko pong tawagan ng atensyon ang aming kasama sa magdalo na magsasalita dito sa inyong harapan. Ito po, ihahatid ko sa inyo si Sir Eugene Gonzales. Yes. Sara resign! Impeach Sara! Impeach Sara! Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you po sa mga organizers ng Bunyog. Maraming salamat sa pagkakataon binigay nyo. Kami sa Magdalo, natutuwa kami. Kasi nakikita namin na marami pa palang lumalaban. Ang Magdalo lagi kayong pinaglalaban. At nakikita namin na minsan tinatanong namin, tama ba? Isa ako sa mga signatories ng impeachment. Complainant ako. Ang laging tanong ko, tama ba na mag-complain kami? Tama ba? Kayo ba ay nagre-reklamo laban sa Vice Presidente? Yun ang pinanghahawakan. Kaya kami nagpunta doon sa Kongreso para mag-file ng impeachment complaint. Para maumpisa na. Tama na. Hindi kapayapaan ang hinihingi natin. Sila, kapayapaan daw. Pero pag walang mananagutan, walang kapayapaan. Tandaan yan.
tama. Pinagbigyan na natin siya. Tama ba? Nagtiis na tayo, di ba? Pinabayaan na. Ginawa na natin siyang vice presidente. Tama ba yun? Ginawa na siyang DepEd secretary. O anong ginawa niya? Kaninong pera ang ninakaw niya? Sa gobyerno ba o sa taong bayan? Sa taong bayan ba? Kaninong pera ba yun? Sa gobyerno o sa inyo? Yun ang hinihingi natin. Yun ang katarungan. Hindi tinatanong kung, hindi yung mga congressman ang tinatanong. Di ba? Hindi si Presidente ang magsasabi kung kailangan tayong magreklamo, kung kailangan tayong maningil. Sino ba dapat maningil? Sila ba o tayo? Yun. Kaya ako natutuwa. Kaya kami mga complainant natutuwa na tama pala yung ginawa namin na mag-complain, na nire-represent pala namin. Tinakatawan pala namin yung kagustuhan ninyo. Kaya ako bilang complainant, bilang pumirma sa complaint, sa first impeachment complaint, masaya ako. Matiwasay ako. Thank you, Mama. Merong peace, ha? May kapayapaan sa aking kalooban. Kasi humihingi tayo ng katarungan. Tama ba? Kayo, kailangan nyo ng katarungan. Kaya kailangan natin i-impeach si Sara Duterte. Irregardless kung anong sabihin ni Presidente. Irregardless. Tandaan nyo, ha? Binantaan niya ang Presidente. Tama ba? Binantaan niya. Kung Presidente kaya niyang bataan, lalo na tayo, di ba? Lalo na tayo. Oh. Pero tayo, ang tinatanong, isa sinasabi nila, konti lang yung natin dito, pero ngayon ang bagong rally nandyan sa inyo. Tama ba? Hindi na bilang ng tao, bilang ng views, bilang ng followers. Tama ba? Kaya kami nandito. Mula pa noon, lumalaban kami para sa inyo. Hanggang ngayon, ipaglalaban natin. Wala tayong iwanan, wala tayong bitawan. Lalaban ba tayo? Impeach Sara Duterte. Maraming salamat po. Impeach Duterte! Thank you, Bob. Okay, maraming salamat po sa Magdalene Representative. Sir, thank you very much sa impeachment complaint. Oh, shout out sa inyo mga kababayan, ano? Ayan po ang kaganapan ngayong araw, ang January 18, 2025. Ito po yung rally ng ating mga kababayan. Siyempre, ang mga Marcos Loyales, kung nakikita nyo, ang sign ng aming kulay is pula. Ito po guys ay panawagan ng taong bayan ay impeach Sara. At kasama po dyan ang iba pang mga kapwa nating mga Pilipino, kanya-kanya man tayong sinusuportahan Pangulo, pero pagdating sa kaban ng bayan, magsama-sama tayo na patalsikin ang sinuman ang magkamal sa kaban ng bayan. Nandyan po ang mga dilaws, kakamping for sure. Ayan, sabi ko nga sa aking live, kahit po anong klaseng gagawin nyo, pag ito nakaupo sa palasyo si Sara, nako mga kababayan, panigurado po hindi makakaupo yan. Magaganap ang People Power 3. Oh, ano pa, sample pa lang yan guys ha. Pag yan, manawagan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako po, hindi po kasya ang dyan sa, ano yan? Sa Itza Shrine ba yan? O saan banda ba yan? Siyempre sa Luneta, baka kukulangin pa yun. Baka mas marami pa yun sa Iglesia ni Cristo. Pag maglikha ng People Power Part 3. Naka po. Matindi yan. Kaya wag na kayo mag-aksaya ng panahon para tatakbo sa 2028. Ay, sinisigurado namin yan. Hindi kami papayag na maulit pa ang nangyayari na madaming patayan, maraming pera na nawala sa kaban ng bayan. Nako, maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino, kawaway, ang daming naghihirap. Tapos ang iba nagpapayaman. No? Tanging bukod lang si Pangulong Marcos Jr. lang may malasakit Sa totoo lang, tingnan nyo, maraming nangyayari sa kanyang administrasyon. Sa mga magsasaka, nakafocus siya doon. Tingnan nyo, ang daming magagandang programa, tapos tinituligsa nyo. Kayo, hindi naman kayo nakakatulong. So, yan guys nakikita nyo. Oh, marami po yan. As in, marami.
Tingnan nyo, shout out sa ating mga kababayan na nandyan. Siyempre, ang nakiisa. Mga Marcos loyalist, parang mukha yata marami talaga ang mga Marcos loyalist Halos nakapula mga bes. Ano ba yun? Hanggang po sa dulo yan. Sa pinakadulo. Kadami po yan. No? Siguro napanood ni Pangulong Marcos dito Sabi ko, ang Pangulo guys hindi, babasahin nyo ang galaw niya. Pro-impeachment yan. Nako, talaga ang dami niyan. Hanggang sa pinakadulo yan mga bes. Di mas masaklap yan pag nag-people power 3. Sanib persa yan mga bes. Pinagbibigyan na natin sila, umupo sa Malacanang, binoto natin sila, tapos yun naman ang ginawa sa kaban ng bayan, sa mga inosenteng mamamayang Pilipino, kinikitil ang buhay, no due process sa pagkitil, di ba? Hindi naman po pwede yan na hindi tayo kikilos na taong bayan, no? Aba, kumilos tayo, manawagan tayo, pag matigas ang ulo nila, ay di patalsigin natin sa Malacanang. Kaya sabi ko nga para sa akin, wag na kayo mag-aksaya ng panahon para tatakbo sa 2028. Walang mangyayari, mapapatalsik din yan. At saka isa pa, hindi naman nanalo yan, for sure. Ilan lang naman nabubuto sa inyo. Ngayon, sasabihin nyo, dumidepende kayo sa sa INC. Hindi nyo malang tinitingnan ang majority kung ilang milyon yan. Ilang milyon ang INC, sabihin mo na lang 5 million, 6 million. Kaya niya ba ipanalo ang kandidato na sinusuportahan nyo? Hindi. Siyempre, hindi. Hindi talaga. Kailangan talaga ang majority. Without majority, walang kandidatong mananalo. Tandaan nyo yan. Kaya, shout out sa ating mga kababayan na nakikiisa. Ay, mahirap. Mga kababayan, sa totoo lang, kaya wag na mag-aksaya sa pagtakbo ng 2028. Nako, magsasayang lang kayo ng laway sa kalsada. Mapapatalsik yan. If ever, example lang, mga kababayan, example lang. Pero kahit tatakbo yan, wala. Matatalo din yan. Bakit kanyo? Talagang matatalo. Kung ang endorso ng Pangulo ay mas magaling kaysa sa kanya, tapos ang bubuto dyan, dilaw, pink at pula, sa i-endorsohin ni Pangulong Marcos Jr., wala, talo. Talo si Inday, sabi ko sa inyo. Kung ang bubuto lang kay Inday is yung mga INC lang, at saka DDS, nako, mga bes, alalahanin nyo ang 13 million, mostly sa nagbubuto dyan is Marcos loyalist. Pakatandaan nyo. Sa totoo lang, sabi ko nga, huwag kayo mag-aksaya ng panahon. Dahil hindi po talaga kayo mananalo. Either, like for example, kung mananalo kayo, hindi rin makakaupo. Sigurado yan, mga kababayan, magaganap ang People Power 3. Oo. Sana man lang kung gusto nyo pala na tumakbo sa pagkapangulo, dapat ayusin nyo yung performance ninyo. Diba? Dapat magiging malinis ang pagkataon nyo. Tulad ni Pangulong Marcos, tingnan nyo. Si Pangulo, tingnan nyo. Ang daming nagmamahal dyan. Kaya sabi ko, tangkain nyo na magkaroon ng destabilization. Patalsikin sa Malacanang, subukan nyo. Siguradong gulo yan. Civil war yan. Pag nangyari yung, pag ginawa nyo yung nagpupumilit kayo, naguluhin ng pamahalaan, nako, mahaba ang pasensya ng taong bayan. Pero pag sumubra naman, lalakad yan hanggang kalsada. People power yan, sigurado yan. Tsaka hindi, mga kababayan, hindi tayo dapat nag-away-away kasi tayo mga Pilipino Why not, di ba? Na magkaisa na lang, suporta ng Pangulo. Tapos, tsaka isa pa, sumunod tayo sa batas. Kung ano yung batas, yun ang sundin natin. Wag yung sarili nyo ang gusto nyo. Hindi maganda po yun. Tingnan nyo mga pulis natin, nakaupo lang. Di bakit? Syempre, walang manggugulo syempre, pag mga DDS ang magrarally dyan, hindi uupo na ganyan ang mga pulis.
Eh siyempre pro-government yung mga nagrarally, kaya okay lang yan kahit hindi sila maghigpit, pero nakabantay mga yan. Baka mamaya yung mga hindi pro Marcos dyan pumunta dyan at nanggulo. Alerto mga yan. Siguro tanghaling tapat yan. Hindi, hapon na ngayon guys So kung nakikita nyo, ang dami mga Marcos Loyes, grabe, ang tindi. Yung iba pa sa pinakadulo yan mga bes. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan, lalo na po sa Kongreso, sa House Committee, tuloy nyo na po ang impeachment. Kung hindi nyo ituloy yan, walang silbi ang batas sa atin. Dahil pag hindi tinuloy yan, mamihasa po ang ibang politician. Hindi ko sinabi lahat sasabihin ng ibang politician, sige magnakaw tayo, total naman si Sara nagnakaw, pinaburan. Ay, hindi po yan. Pangit ang batas kung ganun, mga kababayan. Yan ang pakatandaan nyo. Kaya wag naman sana, mga bes. Kung ano po ang batas, yun po ang sundin natin. So, shout out sa mga Marcos Loyalists na nanonood ngayon. Suportahan po natin ang impeachment na ito. Siyempre, ang mahal na Pangulo. Thank you guys sa inyong mga pagsuporta sa mga pro-government vloggers. Siyempre, kasama na po ako doon. Thank you na lagi kayo nandyan. Kailangan po natin na tulungan ang Pangulo sapagkat yun po ang sinabi niya nung unang pag-upo niya sa Malacanang. Pagdasal po natin na ma-achieve niya yung magandang pamamalakad, no? Bigyan siya ng mas malalim na katalinuhan, magandang pamumuno, and more blessing sa kanyang administration. Magkakaisa po tayo para lang naman po din lahat sa atin yan. Tayo po makikinabang pag ang tagumpay ng Marcos administration, and of course tagumpay po ng lahat. Real talk po yan mga bes. Ayan shout out sa mga Marcos Loyalists. Hello. Ayan kudo sa ating mga BBM vloggers sa mga video na ito. Maraming salamat sa inyo mga bes. Sabi nga ni Koy kanina sample pa lang yan. Guys, marami po yan. Hanggang sa pinakadulo-dulo. Sa totoo lang. Sabi nga ni Koy dapat managot ang magnanakaw. I-impeach ang magnanakaw. Naku, naloko na. At saka si Sir GDB. Ayan, shout out sa iyo Sir GDB. Ay nagsalita kanina. So, yun muna mga kababayan ang pinaka-latest updates natin sa kaganapan dyan sa rally po ng pro-government vloggers at mga loyalists, and of course the rest na mga ibang kulay, mga bes. Yan, madami yan talaga, as in. Thank you for watching mga kababayan. Sa susunod na mga rally baka mas matindi pa, no? Ito naman ang rally na ito paglabas ng ating saloobin, sapagkat ang nakataya dito ay ang pera ng mamamayang Pilipino. Nako, malalaki guys yung mga tax namin sa totoo lang na binabawas, kaya kayo din, di ba? So, kailangan po natin manawagan. Ito hindi panggigipit, hindi pangharas. Ito ay panawagan lamang sapagkat tayo po ay sumunod sa batas. Kung ano pong batas, yun po ang sundin natin, no? Proseso po 'yan, hindi sa pilitan, hindi idadaan sa santosang paspasan para maikulong. Proseso, lilitisin 'yan sa tamang proseso. Pag talagang makita na siya po ay nagnakaw, natural, ikulong, di ba? Naayon po 'yan sa anumang desisyon ng korte. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines. Shout out everyone.